Raila Tumakin at Kobe Paras. Abay, totoo ngang ginamit itong si Miss Kaylin Alcantara. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagiang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayong araw, pag-usapan natin ito dahil muli na naman po umingay ang pangalan ni Miss Kaylin Alcantara matapos magsalita yung pagkakadawit di umano ng pangalan ni Raila Tumakin dito po sa hiwalayan ni Miss Kaylin Alcantara at ni Mr. Kobe Paras. Binigyang linaw ni Raila Tumakin ang patungkol sa pagka-spotted po nilang dalawa sa Bali, Indonesia, kung saan dito po nag-link ang buong storya. Panoorin natin ito. Sa mga tao, what happens about you didn't go there together, it just so happens nagkataon lang. It was a group trip. It was okay. It was a group trip. So like, akala ng mga people are so funny, akala ng mga tao na nag-honeymoon kami doon. But it was a group trip, guys. Like, we were all there together. It wasn't just me and him. Yeah, it was a group trip. It was so innocent that people just twisted it. Because I get how validate anyone's feelings. Because as Filipinos, the way we have that like, 3-month rule type of thing. But it's 2025, guys, and we have same-day delivery now. It's not international shipping anymore. But yeah, I don't want to disrespect anyone by saying what like their feelings wasn't valid. But for me personally, I really wasn't trying to insert myself or hurt anyone's feelings. It was just a matter of same place, same time. We had a simple moment, and I don't read too much into it. Sa isang interview nga nitong si Raila Tumakin, itinanggi niya na siya ay third party sa hiwalayan ni Mr. Kobe Paras at Miss Kaylin Alcantara. Matapos ang mga balitang hiwalayang lumabas na mga larawan ni Kobe Paras na kasama ang singer na si Raila Tumakin sa Bali, Indonesia, sa mga larawang ito makikitang magkahawak kamay ang dalawa na agad namang naging viral at nagpasimula ng mga spekulasyon na si Raila ang dahilan ng hiwalayan ni Kaylin at Kobe. Sa isang panayam, nilinaw ni Raila na magkaibigan lamang sila ni Kobe Paras. Anya, Kobe is such a great guy and very good friend, but that's about it. Dagdag pa niya, I wasn't really trying to insert my feelings or hurt anyone's feelings. It was just a matter of the same place, same time, and we have this simple moment. I don't read too much into it. Sa hiwalayan or sa hiwalay na panayam, sinabi rin ni Raila na hindi niya kilala personally si Kaylin at lumaki siya sa Dubai, kaya hindi siya familiar sa mga lokal na artista. Gayunpaman, nagpaabot siya ng mensahe kay Kaylin. I wish her all the best. I wish her more projects, more love, and more happiness. Sa isyong ito ay naging mainit ang usapin sa social media at ibang mga media outlets. Maraming tagahanga ang naglabas ng kani-kanilang opinyon na may mga kumampi kay Kaylin, may mga dumipensa kay Kobe at may mga nagtanggol kay Raila. Ang mga pahayag mula sa mga sangkot na personalidad ay lalo pang nagpaigting sa interes ng publiko sa isyong ito. Raila Tumakin clarified she was in Bali with other friends and that Paras had already broken up with Alcantara at that time. To my knowledge, before Bali, they were already long broken up, she recalled. It was group trip. People think it was a honeymoon. We were all together. It was so innocent. People just twisted it. She stressed. According to the Bite singer who shared she's only interested in long-term relationship, Paras is not usually type she would go for. Kobe is not my type. I am not into sports people. I am into business people. I like guy who can stimulate my mind. I want guy who knows how to be a man. I don't want to have a teach someone to be a man. I need maturity. I want older guys, she reasoned. I don't think you should ever say no to anything, but for me personally, I'm about focusing on myself right now, she added. While Tumakin does not know Alcantara personally, she said she wishes the Kapuso actress well. So matapos nga na talagang pinagdiinan nitong si Raila Tumakin na walang namamagitan sa kanila nitong si Mr. Kobe Paras, pero syempre ang mga fans po ni Kaylin ay hindi syempre maniniwala sa ganong alibis, no? Kasi
Meron po bang magkaibigan or close friends na magka-holding hands? 'Di ba? At sinabi pa nitong si Ryla na hindi niya raw kilala personally si Kailin. At sinasabi din po ng ilang mga showbiz insiders na tila baga itong si Kailin Alcantara ay nagagamit ni Ryla Tumakin at Kobe Paras. Kasi matapos po sila magpa-interview, ipinalit ipinalit ni Kobe Paras kay Kailin na si Ryla. Nilinaw na kaibigan lang niya si Kobe. Komento ng netizen sa panayam kay Ryla. In fairness, meron siyang konting brain, konting English and literacy, and konting hatak ng GMRC. Pansin naman ng ibang commenter, parang napaka-trying hard niyang babae. Naumay nga ako sa kakapakinig, gosh. Tama lang, Kobe, wag na yan. Mas trying hard naman si Kailin. She grew up in Dubai, and ma'am dating beauty queen. Hindi naman siya galing sa squammy, just ay may pinag-aralan po siya and her parents too. Holding hands while walking pero friend zone. Truly, laking Disney Channel kaya Inglesera, pero nagtatagalog naman. Ewan ko ba kay Kobe ang susosi ng girlfriend noon, tapos si Kai, and then ito, pajeje ng pajeje. This girl just really grabbed the opportunity to ride the Kailin Kobe's clout, no? Perfect opportunity to launch her celebrity attempt. Gamit na gamit si Kailin. Pareho lang naman silang ginamit si Kai eh. Anong say ni Kobe at Ryla sa paratang na ginamit lang umano nila si Kailin? Bukas ang panig ng abante. Ayan, kasi sinasabi nila na ginamit nila yung pagkakataon or yung issue para talagang ma-interview sila. Kasi kung tutuusin, wala naman talagang nakakakilala dito kay Ryla. No, hindi naman po siya celebrity dito sa Pilipinas. Parang sinasabi po ng ilang mga netizen na cloud chaser itong si Ryla, no, at si Kobe Paras, kung saan ginamit nila ang pangalan ni Kailin para mas lalo silang makilala dito po sa Philippine showbiz, 'di ba? Kasi kung hindi naman po diyan sa issue ni Kailin at Kobe Paras, hindi naman po magkakaroon ng interview yan si Ryla kasi hindi naman interesado ang mga tao dito kay Ryla. At dito pa sa mga interviews na to, todo deny po itong si Ryla. Say mo Kailin, Kobe Paras dininay na na-chismis na jowa. Matatanda ang nadawit noon ng pangalan ng baguhang female singer na si Ryla Tumakin bilang third party umano sa hiwalayan ni na Kailin Alcantara at Kobe. Siya kasi ang sinasabing mystery girl na kasama di umano ni Kobe na nagpa-party sa Bali at Tahay of the breakup ng dalawa. Sa isang panayam, hindi kinaila ni Ryla na good friends niya ang dating basketballista. Gayon pa man nilinaw niya na walang namamagitan na mas malalim pang relasyon sa kanila. Kobe is such a great guy and very good friend, but that's about it. So, sinasabi tuloy ng ilang mga netizen na kaya sila parang nag-deny, ganon. Kaya nila sinasabi na wala silang relasyon kasi nga nahuli na sila. Kaya po talagang ang kanilang alibi is magkaibigan lang sila. At sinasabi nitong si Ryla Tumakin na pumasok siya sa eksena, no? Pumasok po siya sa eksena nitong si Kailin at saka ni Kobe na matagal na silang break. 'Di ba? Kung talagang wala silang relationship, bakit alam ni Ryla na matagal ng break si Kailin at saka si Kobe? Which means meron na silang mas malalim pang pinag-uusapan, no? Other than being a friend. So kayo po, ano yung sa loobin patungkol dito? Comment down below. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!